ang naaalala ko doon ay yung importansya ng kauna-unahang reunion na yun. Sapagkat bago yun na itaguyod, ay kung ilang taon na rin na umiiral yung Ginto family, yung kanyang kabuuan. Yung mga kabataan ng Ginto ang nag-ayos ng lahat ng mga bagay para masimulan ang isang reunion. Dati naman hindi reunion eh. Kami basta nagbabasa lang ng pasyon. After ng pagpapasyon, di ba mahal na araw, katapos nun, nagpipiknik kami. Unang piknik namin sa Mayin, tumunod, Batangas. Sumunod na yan, reunion na yan, na sinimula ni Ina ng Tinang. Bakit daw hindi magsama-sama pati matanda? Dati kasi nagre-reunion kami, mga kabataan lang. Ngayon, sinabihan ni Ina ng Tinang, bakit hindi isali ang matatanda? O, ay di sinali. Kaya nagtaon-taon, ay nagsunod-sunod na yan, reunion na yan. Ayun ang natatandaan ko na kami ay excited na sa tuwing may reunion, ay di excited kami na kami a-attend. Yun ay nangyayari sa West 1, sa Biray Hall. Laging sa Biray Hall tayo, anniversary. Ayun. Naglakihan na, nag-hire tayo ng place. Family reunion ng Ginto is the camaraderie, the close family ties, at syempre yung tradition. We've been a big part of this tradition na isa sa mga tinetreasure natin yearly every December 30. Ang importance ng family reunion is usually it runs in the generation of Filipino families. So, if we say reunion kasi ito yung parang time na makilala natin ang bawat isa, makilala natin ang mga other family members pa natin inside, kahit doon sa inside pa ng circle ng family natin, mas malawak pa yung mga generations na nakikilala natin. So, meron tayong mga lola, mga apo na sa tuhod, nakikilala pa nila. So, yun din yung purpose. Saka it's typical din naman sa culture ng pagiging Pilipino na. Ay sana ipagpatuloy nila yung ganitong nakamulatan namin, yung nakagisna namin. Hindi ito maputol, sa halip ay ito ay kanilang pagyabungin pa. Oo. Wala na. Oo. At sila naman na sila naman na magko-continue nitong legacy na to ng family ties. Yung roots nandun pa rin. Mas gusto ko, sana ituloy-tuloy natin to at habang lumalaki ang family natin, mas lalo natin nakikilala ang isa't isa. Kailangan bigyan nila ng pagkakataon sa kaisipan nila, yung kalagayan na huwag sayangin itong nasimulan 53 years ago. Sapagkat unang-una, ang sayang yun kung ang pag-uusapan ay kasaysayan ng pamilya. Ibig ko sabihin, dito sa puntong ito, yung reunion, kumbaga higit na magbibigay ng gatong para magkaroon ng pag-asa sa patuloy na pagkakasama na mabuti ng mga magkakamit. At pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Alam mo naman, nagkakaproblema pa minsan-minsan. Alam mo naman kung minsan niya, kahit magkapitbahay, hindi nag-uusap. Pero sa pagka may reunion, pagkakamag-anak kayo, hindi lang nai-enhance yung kahit magkapitbahay kayo, hindi lang nai-enhance yung pagiging magkapitbahay ninyo, kundi nai-enhance din yung pagiging magkakamag-anak ninyo. Pangalawa, pagka halimbawa, bababait ang kamag-anak mo, pagka nagkaroon ka ng problema, bakit ang kauna-unahang tutulong sa'yo, yung kamag-anak mo. At the very least, mapayuhan ka ng tama at magkaroon ka ng pagkakataon para sa solusyon ng problema. Malaking bagay. So, for the next generation, siguro, ang gusto naming ma-adapt din is yung pagkakaroon ng close family ties inside the family, because we believe that with the generation today, medyo nahihirapan na tayo mag-reach out sa mga batang generation ngayon. So, napaka-importante din sa part ng pagiging isang individual, yung meron tayong connections and communication inside our families. Sana next year, tayo ang host. Tayo lahat ay kumpleto. Tungkol sa ano yung hanap buhay, siyempre may isa. Oo. Kumbaga, iwanan na muna natin. Oo, dahil tayo ang host ngayon. I-support natin sina Chavike, sina Chaopel. Yang bagamat sila ay wala na, syempre ang magtutuloy-tuloy nun ay yung kanila namang mga anak, sina Maricel, Talabis, sina Mel Frank,
Sino pa? Sina Melody. Ayun, i-support natin sila sa next reunion na tayo ay magkaisa na umattend, na pilitin nating maka-attend ang lahat para magkakilala tayo. For the 53rd anniversary, masaya, congrats. Kasi this is, hindi ko na mabilang kung ilang family reunion siguro mula pagkabata ko. Nandito na din talaga ako since my mom recently died. Then, kaya ito din ay parang way namin to represent our family. Kasi siya din yung medyo bibo. Although yung father ko talaga yung sa Ginto family, pero si mom, yung mother ko kasi siya din yung nag-a-adapt talaga. Nag-a-adapt din. Although yung dad ko is introvert, pero yung mom ko din yung medyo malawak yung contribute pagdating sa pagkakaroon ng connection sa family. Mahalaga na magkaroon tayo ng isang reunion kahit once a year. Kasi syempre, madami na tayong hindi kakilala. So, ito yung time na magkakilala tayong lahat. Yes? For me naman, kasi syempre, once a year lang siya nagaganap. Tapos, nakapag-enjoy tayo. Mas i-encourage pa natin yung iba nating mga pamilya na dumalo sa gantong eksena. Kasi yun nga, once a year lang tayo magkakilala. Ano ba tayo? Ano ba? Magpinsan? Kita niya ako. Shoutout po sa mga walang kasapol namin. Pumunta na po kayo. So, i-enjoy lang natin tong araw na to at huwag na tayong mahiya, guys. Isa sa mga funny moments ng Ginto family is yung nagpapaagaw ng pera. So, happy ang lahat. Yung mga bata, nag-enjoy sila sa blessings na tinatanggap natin sa yearly natin blessings coming from the Lord. We want to host our reunion next year. Leia, and Tita Arce. At sa susunod, sa 54th na family reunion, yung Ginto family ay mas marami. Lalo sumayaw, bawat isa sa amin. Pagbati sa ating mga kamag-anakin sa Ginto family, sana ipagpatuloy natin
mga aktibidad na ito. Ilitin natin na sa ating sarili, maipamana natin sa ating mga kaanak, sa mga susunod sa atin, yung kalagayan na bigyan ng halaga itong ganitong klase ng pagtitipon ng mga magkakamag-anak para higit pang lumalim. Happy 53rd family reunion sa ating lahat. Merry Christmas and a Happy New Year.